Hala, palasyo na siyak sa matinding pasabog ni Sen Aimee. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sa wakas, inamin ni Senator Aimee Marcos yung relasyon. Ngayon, bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin yan. Si General Macanas, the General's Viewpoint. Ayan, bisitahin niyo yan mga katunay. Ipagpatuloy natin. Relasyon nila sa kapatid niya, not ideal. Ito, sa Manila Times na article. So, sinasabi dito ay si Senator Aimee daw ay nagsalita na tungkol sa yung relasyon nilang magkapatid. Medyo intriga to, pero talakayin natin. Title, We Don't Talk Anymore. Aimee says of her brother. Hindi na sila nag-uusap. Matagal na daw na hindi nag-uusap. So, anong ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin, sinabi ni Senator Aimee dito na hindi na sila nag-uusap ni BBM. Ganun talaga. Baka syempre, nandiyan medyo alam naman natin na baka ang problema syempre nagkakaroon sila ng magkaibang pananaw, baka mamaya ganun. O kaya sa mga nangyayari ngayon, 'di ba? Hindi, relasyon hindi na maganda. Okay, so we don't talk anymore. It's been a long time. Yan ang sabi ni Senator Aimee. The senator said that she and her brother only have a chance to talk during public gatherings, but there are people around him who prevent them from talking privately. Dapat sana mag-usap sila ng masinsinan. Ay, tama yan. Kapatid sa kapatid. Hindi, tama yung sinabi ni General Macanas na syempre bilang magkapatid, no, kung meron silang hindi pagkakaunawaan, halimbawa dyan, sa nababalitang yan, dapat talaga pag-usapan. Mas maganda kasi kung silang dalawa lang yung nag-uusap No, wala na yung makikisalong iba, wala na yung ano. 'Di ba kung ano talaga yung hinaing ni Senator Aimee, masabi niya kay BBM. Syempre, magkapatid 'Di ba? Kumbaga siguro mas papaboran pa rin, 'di ba? Kahit papaano, mas papakinggan at papaboran mo pa rin yung kapatid mo kahit anong mangyari. 'Di ba? Hindi naman siguro maganda na syempre bilang magkapatid magkaganyan sila. 'Di ba? Sa sa political na problema lang. Hindi naman siguro personal na problema 'to No? Ayun lang sinasabi ko sa pagiging magkapatid. Kasi political na problema lang naman 'yan Yung kaya siguro sila nagkakaganyan. Hindi naman talaga yung personal na bagay, no? Kaya mas maganda kung mag-uusap sila. Hindi ko naman sinasabi na mag-ayos sila ganito. No? Siyempre na sa kanila, siyempre magkapatid sila. 'Di ba? Pero mas maganda yung nag-uusap sila nung heart to heart. 'Di ba? Mas maganda yung heart to heart. Siyempre kung ano ba yung hinaing ni Aimee, siyempre sabihin niya kay BBM. Halimbawa, bakit, 'di ba? Ang pinaglalaban kasi ni Aimee dito, parang siyempre nakikita siguro ni BBM na ano ka ba? Parang saan ka ba? Parang saan ka ba kumakampi? Diba? Parang hindi kita maintindihan. Kanino ka ba? Sa akin ka ba o doon? Hindi, syempre, no? Si Senator Aimee naman kasi, hindi mo naman masisisi. Diba, syempre, kaibigan niya Kaibigan niya si Kaibigan niya si Sara Duterte, kaibigan niya si BP Tapos kapatid niya si BBM. Kumbaga, bumabalanse pa rin siya sa sitwasyon. Nahihirapan siya siguro Diba? Nahihirapan siya sa nangyayari. Hanggang sa lumaki. 'Di ba? Gaya niyan, pumabor siya. Kumbaga parang pumapabor siya ngayon sa mga Duterte. Yun nga yung sinasabi ng iba na parang pumapabor si Aimee ngayon sa mga Duterte dahil syempre yung nangyari kay Tatay Digong is iniimbestiga niya, ganto, ganyan. Hindi rin natin masisisi si Senator Aimee. Syempre kahit paano, siguro umiiral pa din yung kaibigan niya pa rin, si BP Sara, nahihiya siya sa mga nangyari, no?
Pero hindi mo pa rin maitatanggi na syempre kapatid mo pa rin si BBM. Tapos syempre, ang iisipin sa ng mga tao na ganun, parang kumakampi ka sa Duterte pero hindi ka, kumbaga parang hindi siya nagsalita. Kumbaga hindi siya nagsalita nung si VP Sara ay inaakusahan doon sa confidential fund. Yun yung hinihintay ng mga tao. 'Di ba? Yun yung mga sinasabi nila. Kaya ganun talaga, doon nagsimula yun eh. Doon nagsimula yung problema na yun. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Para sa kapakanan ng taong bayan, kaya lang hindi nangyayari. Many, sabi ni Senator Amy, many around him block our conversation. So anong ibig sabihin ng block? So black parang hinaharangan. Yung pag-uusap nila parang ganun, black, hinaharangan. Ikaw ang presidente? Who can prevent me? Kung ako ang presidente, who can prevent me from talking to my manang Amy? Kung sa bagay, May pumipigil. Anong klaseng pangulo ka na hindi mo pwedeng kausapin ng kapatid? Anong ibig sabihin ng pumipigil? May mas makapangyarihan sa pangulo. Huwag kayong mag-usap! Hindi pwede yan! Grabe, ano? So, di ba, kultura nating Pilipino, yung family-centered, yung value of family, nandyan. Kalaban mo ng lahat, wag lang yung pamilya mo. oh, Yun ang aming kuha sa families. We value our relationship. Nag-uusap-usap, nagmamahalan. So ito, masakit na there is really something wrong kung hindi kayo makapag-usap na magkapatid, lalo na kung sa kapakanan ng ating inang bayan. She also clarified that she has no grudge against her brother for not mentioning her name at the recent Allianza rally in Cavite. Wala na, kasi in fairness to Senator Amy, itong ginawa niya na Senate investigation para tungkol sa pag-aresto kay Manang Amy, ako saludo ako. Although too late, parang huli na, kailangan at least naibulgar yung walang coordination ng mga government officials. At least yun, maganda yun. Maganda rin yung ginawa ni Senator Amy na yun. Na kahit papaano, pinag-usapan yung nangyari kay Tatay Digong na dapat naman talagang pinag-uusapan para nalalaman naman ng taong bayan. Kaso nga, sinabi nga ni General Macanas, it's too late. Diba nangyari na eh? Nangyari na. Yung hindi natin inaasahan ay biglang naganap. Pero syempre, sinasabi nga ng iba, pwede naman sanang kausapin. Mismo nandun sa airport si Tatay Digong. Pwede naman kausapin ni Senator Amy si BBM para mapakiusapan. Baka mamaya para hindi matuloy ang ni PRRD. Pero hindi natin alam kung bakit hindi di ba? So dito kasi yung investigasyon na yan, at least lang, nalaman lang kung ano yung tunay na dahilan. Kaso nga lang, hindi natin masyadong maintindihan. Hindi natin maintindihan. Yung sinasabi kong hindi natin maintindihan. Parang nababaluktot na yung mga paliwanag eh. Diba kasi, pag nabitawan mo kasi sa TV, diba, nabitawan mo na, in-interview ka, nakapagbitaw ka na ng salita na ganun. May plano-plano na yun. Sana hindi na lang kasi sinabi yung ganun para hindi na nag-isip yung mga tao. Kasi syempre, nagsalita ng ganun, syempre parang kumpiyansa eh. Kami ang kaming ganun. Diba? Syempre isipin ng mga tao, kayo pala. Tapos biglang, nung sa investigasyon, wala na, hindi na kayo. Diba parang naguguluhan yung mga tao doon sa nangyayari, parang naguguluhan sila. Ano ba talaga? Iba-ibang sinasabi, at least nagkakaroon ng konting sinasabi pa iba-iba. So, wala na. Hindi na siya binanggit ng kumbaga kasi kung merong fake news, eto naman magulong news, parang hindi natin maintindihan ano ba talaga yung totoo. Kaya minsan yung mga Pilipino nalilito na. Hindi naman siya sinasabi sa balita, na nalilito sila sa balita. Kumbaga nalilito na sa mga ginagawa niyong paliwanag. 'Di ba? Sa mga ginagawa niyong paliwanag, ano ba talaga yung totoo? Sino ba talaga ang may pakala sa pag-ano ni Tatay Digong? Sino ba talagang may 'di ba? Nalilito na kasi magsasalita kayo ng ganito, tapos biglang hindi pala ganoon. Magbabago, 'di ba? Kaya parang syempre isipin ng mga tao, ano ba 'to? Pabago-bago, parang nawawalan sila ng tiwala. Ayun yun eh. Adi, okay lang daw sa kanya, wala siyang grudge.
Ano pa? It's fine with me, sabi niya. There's no problem with that. It's okay because I'm focused on investigating the PRRD's transfer from the Philippines to the Hague. Okay, may ano siya. Despite, ito na, magandang sinabi niya, despite the ongoing political campaigns, the issue is crucial for our countrymen, overseas Filipino workers, and laws. This matter goes beyond former President Rodrigo Duterte. It concerns our nation's sovereignty. Diba? They say the law should prevail, sabi ni Senator Amy, right? But whose law? Ours or theirs? When did the Philippines become a province of The Hague? Para bang naging probinsya na tayo ng Netherlands o The Hague? Kasi nga, dating Pangulo, bigla na lang itinurn over, free transportation, jet plane pa, o bahala na kayo. Sabi naman ng DOJ Secretary, hindi natin isinorender ang ating soberenya. Isinorender lang natin ang isang Pilipino. Dating presidente. So, hindi yun, kasi yung sinasabing yung isinorender lang natin yung isang Pilipino. Siyempre, para sa akin kasi, no? Wala nang jurisdiction yung ICC. Wala na. Kasi parang talagang kahit sino sa mga Pilipino dito, sa Pilipinas, hindi na pwedeng ibigay sa ibang bansa. Lalong-lalo na dyan sa ICC. Kasi wala na silang jurisdiction dito. 'Di ba? Hindi pwedeng sabihin kasi na gano'n na isang tao lang ang isinuko namin. 'Di ba? Hindi pwedeng gano'n. Kaya nga wala na tayong jurisdiction. 'Di ba? Meron pa nga tayo naririnig ng mga bali-balita na nasabi na si PRRD lang daw ang sa 'di ba? Na walang jurisdiction ng ICC. Hindi hanggang ngayon naman alam na para sinasabi naman kasi talaga walang jurisdiction, kaya nga yun ang pinaglalaban ng mga tao. Yun ang pinaglalaban ng lahat ngayon. Kasi kung meron talagang jurisdiction yung ICC dito sa Pilipinas, di dapat hindi na nagkakaganyan yung mga tao. 'Di ba? Parang baliwala na yung ginagawa nila. Syempre, bakit pa kayo mga nagrarally-rally ng ganyan? 'Di ba? Kung meron jurisdiction ng ICC rito, may karapatan pala silang manghuli ng Pilipino rito. 'Di ba? So, ang pinaka lang nila, yung pinaglalaban nila na bring home PRRD ganto ganyon, hindi na kumbaga hindi na tatalab kung meron jurisdiction. Kaso nga lang, syempre, walang jurisdiction ng ICC dito, kaya yun ang pinaglalaban din nila. Bukod doon sa sinasabi na pinaglalaban na tama naman yung ginawa ni PRRD sa Pilipinas Yung pinatahimik niya, kumbaga, niligtas niya sa mga masasamang bisyo yung Pilipinas. Kumbaga, ang minalaban din ng mga tao, yung jurisdiction ng ICC ay wala na dito. So, kapag wala na talaga, uulitin ko, ibig sabihin, wala na talagang parang karapatan yung mga taga-ibang bansa na pakialaman yung mga Pilipino rito. Pwede na lang kung magkakaroon na uli ng jurisdiction yung ICC dito. Kung magkakaroon na ng kasunduan. Kasi sinasabi ko nga lagi sa vlog ko payag naman si Tatay Digong kung dito siya hahatulan sa Pilipinas, wala namang problema. No, sinasabi niya lang kasi yung ICC na ganyan-ganyan kapag siya nagsasalita. No, na hindi ako natatakot sa inyo. Gusto niyo firing squad, ganito ganyan. Kumbaga kasi kinukulit siya tungkol sa ICC kasi nga wala na naman tayong jurisdiction diyan 'Di ba? Parang ganun 'yun Pero dito sa Pilipinas, pag nagsasalita siya na tungkol sa ikakaso sa kanya about diyan sa war on drugs na 'yan, is handa naman siya, seryoso siya sa sinasabi niya. Hindi niya talaga tatalikuran 'yun, hindi niya iiwasan. Handa siyang harapin kung ano man yung mga kaso na ikakaso sa kanya. Kaya yun din yung nagiging tanong ng mga tao Bakit hindi dito sa Pilipinas na lang? Wala namang jurisdiction, sana yung ICC ginawa na lang sana dito sa Pilipinas. Wala namang problema dun sa kakasuhan. Wala namang problema dun sa nirereklamo. Ang masama kasi, yung nirereklamo ay nagtatago kahit na dito siya sa Pilipinas kakasuhan. Problema, hindi naman siya nagtatago Galing siya ng Hong Kong, umuwi siya ng Pilipinas. 'Di ba? Umuwi siya ng Pilipinas. Haharapin niya yung kaso na dapat niyang harapin. 'Di ba? Kung ano man 'yun, handa naman siya. Kumbaga, puntahan niyo lang siya sa Davao. Isang katok niyo lang. Handa siyang magsalita. Ang sinasabi lang naman ni Tatay Digong doon,
is wag lang yung ICC kasi nga wala nang karapatan dito yung ICC. Gawa nila yun sa isang dating presidente. How much more sa atin na mga ordinaryong tao? Ay di kaya rin nilang gawin. Yan na. So, ano pa ba ang saysay ng magiging malaya na hindi ka kayang protektahan ng iyong bansa? Kaya ang mga OFWs natin, manababasa kong comments, nahihiya sila sa kanilang sarili. Sa Malaysia, yung isang OFW na sabi niya, bakit nyo ginawa yan sa inyong presidente? Sinisingil sila eh. Kaya walang magawa yung mga OFWs dahil they're just watching. Tapos, mensahe pa ng Pangulo sa Laguna na rally. Kapayapaan, hindi pag-away-away, hindi pang-aapi. Yan ang gusto ng administrasyong ito. Maniwala ba kayo? Na ayaw nila ng away-away? Ayaw nila. Ay, nako. Hindi nyo na maloko ang taong bayan. Maraming nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, kitang-kita naman eh. Marami talaga nagmamahal sa kanya, halos buong mundo eh. Hindi lang Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas eh. Halos nagkakaisa yung buong mundo, iba't ibang lugar. At malalaman natin ang pagmamahal na yan sa eleksyon. Talagang bihira lang sa isang dating presidente yung ganyan, na binibigyan ng simpatsya ng mga tao kahit wala na sa katungkulan. 'Di ba? Bihira lang sa presidente, yung dating presidente, bibigyan pa ng ganyan na ng mga tao, ipaglalaban pa. So, ibig sabihin, kaya nagkakaganon yung mga tao, meron siyang magandang ginawa. 'Di ba? Kaya pinaglalaban pa rin ng mga tao yan. Kita nyo nga, kahit nga ganyan yung edad ni PRRD, gustong-gusto pa rin siyang pabalikin, gawing presidente. Ay, 'di ba? Gusto siya gawing presidente uli. Kung pwede nga lang na maging presidente siya uli, ganun. Hinihiling ng mga tao. Kaya sinasabi ko, bihira talaga yan. No, bihira. Ang nagiging tingin na nga sa kanya ng mga tao ngayon, bayani. 'Di ba? Sa ginagawa niya. Parang yung nangyari sa kanya, imbis na magkaroon ng yung pinadala sa ICC. Ganto, imbis na magkaroon ng good vibes dun sa mga tao na naging sa pagkakadala kay PRRD dyan sa ICC, is mas lalo pang nakaganda sa image ni PRRD. Ayun ang doon. Kasi kayo hindi nyo pinag-uusapan gano'n. Hindi nyo muna plinano maigi. Sana kayo gusto pa. Okay tayo. Siyempre, lumabas kayong masama. 'Di ba? Mas lalong bumango pangalan ni PRRD. 'Di ba? Kasi talagang lumalabas dito na si PRRD ay hindi nakakuha ng sapat na hustisya. Yun yung sinasabi nila. Again, huwag tayong gagawa ng marahas. Simple lang tayo. Tahimik lang. Pwedeng mag-protest rally, march, yung peaceful. Walang kaguluhan. No, tama yun. Ang inyong galit, ilabas nyo sa Mayo 12 sa balota. Vote straight. PDP. Tama yun. Sa mga nagrarally, huwag kayong gagawa ng gulo. 'Di ba? Yun ang iiwasan nyo. Yung gumawa ng gulo. No, karapatan nyo lahat, karapatan natin lahat na maglabas ng saloobin natin. No, karapatan nating sumigaw, karapatan natin ng ganyan. Pero wag nyo guguluhin. Huwag kayong gagawa ng gulo. Relax lang. Kaya sinasabi nga ni General Macanas kung meron kayong matinding hinaing, doon nyo gamitin sa eleksyon. Sa May 12 nyo gamitin. Diba? Total, malapit-lapit na lang din naman. Diba? Kumbaga, yung iniisip nyo, gusto nyo ng revenge. O yung May 12, malapit-lapit na. Diba? Laban. Post ni Senator Amy R. Marcos. Tungkol ito sa ginawa niyang hearing sa Senado, yung pagka-aresto, pag-kidnap kay PRRD at dinala sa Netherlands. Sabi niyo, hindi ko alam bakit itinuturing na anti-administration ang hearing, yung tungkol sa pag-aresto. Platform naman yun para sa mga panig at itinatanong ko lang naman ang tanong ng mga kababayan natin. Ang sagot ng Chief Philippine National Police, Secretary of Justice, Secretary of Interior and Local Government, Criminal Investigation and Detection Group, at iba pa, ay hindi ko naman kontrolado. Kumbaga sinasabi ni Senator Amy rito, no? Karapatan ng mga tao kung ano yung talagang tunay na nangyari. Kung ano talaga yun. Kumbaga dito, ginawa ni Senator Amy yung investigasyon na yan, no? Para malaman ng tao yung totoong dahilan kung bakit nangyari yun. 'Di ba? Tama din naman yung ginawa ni Senator Amy kahit paano. Malay ko ba,
sa isasagot nila. Hindi ko alam, kaya ako nagtatanong. Trabaho ko yun pananagutan ko iyon sa bayan. Senator Amy Marcos, March 23, 2025. Para kasi lumalabas dito, iba yung prinsipyo ni Senator Amy talaga. No? Pero hindi pa rin mawawala yung nagsasalita sa kanya na syempre, medyo nagdadalawang isip sa kanya, nagpe-play safe, parang gano'n. Hindi naman talaga mawawala yung ganong komento. Syempre, hindi naman natin mapigilan yung galit talaga nung karamihan, ng iba, di ba? Okay, so, kawawa ang super ate. Both camps, may negative na masabi tungkol sa kanya. Si Senator Bongo, sabi niya, too late a hero. Ano pa bang magagawa? May babalik nyo pa ba ang dating Pangulo sa inyong investigasyon? Ganon. Ang mga DDS naman, babasa ko mga comments. No more vote. Hindi na kita bobotohan, Senator Amy. Si Atty. Sal Panelo, sabi niya, publicity mo lang yan. Hindi rin natin masisisi yung mga DDS. Di ba na nagsasalita na hindi ka na namin iboboto. Kahit si Atty. Panelo nagsalita ng gano'n na publicity lang yan. Hindi natin sila masisisi. Kasi di ba nung sinasabi ko nga, dapat noon pa. Di ba? Dapat noon pa nangyari yan. Di ba? Yun yung hinihintay nila eh. Pero sa akin, dapat noon pa nangyari talaga na doon pala sa confidential fund, sa usapin na yun. Kay BP Sara. Kayang-kaya nila yun eh. Di ba? Sana hindi na lumaki ng ganito. Kaso nga lang, ang problema, syempre, hindi sila nagsasalita. Di ba? Yun yung yun ang naka-epekto talaga. 'Di ba? Hanggang sa tumagal ng tumagal, lumaki ng lumaki. 'Di ba? Hanggang sa nagkaroon dati kasi ang labanan lang kay BP Sara tsaka kay Tambi, 'di ba? Sila lang doon sa confidential fund na 'yon, talagang anuhan sila. Hanggang sa nadamay lahat, lumaki na lumaki, hanggang sa masali na yung presidente, hanggang sa masali na si Senator Amy. 'Di ba? Sa mga usapin na 'yon. Kumbaga hindi agad na kumbaga sa apoy, hindi ka agad napatay yung apoy, lumaki na lumaki yung sunog. Makakuha ka ng simpatya, makakuha ka ng boto sa eleksyon. Kaya yun na nga, ang mga DDS, nababasa kong comments na hindi na namin bubutuhan yan si Senator Amy. May mga mangilang-ilang vloggers, in fairness, na pumuri sa ginawa ni Senator Amy yung Senate hearing. Isa na yan si Crisette Laurita Chu, Joey De Bebre, Tio Moreno, sino pa ba yung mga may mga pumuri. Credit to where credit is due, sabi ni Sasasut. Coming from Sasasut, talagang maganda naman talaga yung ginawa niya yung investigasyon na yan. Kaso nga lang, sila sabi, too late na. Wala na yung dating presidente dito. 'Di ba? Saka pa nangyari yung ganun. Ngayon, syempre, hindi natin alam kung makakabalik ba talaga si PRRD. Dahil sinasabi nga, may mga kumakalat na balita, sa tabi-tabi, sa kanto-kanto, na si PRRD ay makakabalik na daw. Diba? Daw yun, daw. Diba? Pero sinasabi naman ng iba na hindi na. No? Pero depende yan. Depende. Ako, hindi muna ako umaasa kung makakabalik siya ngayon o hindi. Mas maganda ako nang-judge yan. Ano ba talaga kung makakabalik siya? Kung talagang maniniwala na pag nakabalik na siya. Kasi mahirap tayo umasa. 'Di ba? Maraming naliwanagan daw. At sino ba yung nagsabi na si Sas pa rin, sabi niya, yung mga statements ng mga government officials during the hearing na hindi na nagkakatugma, pwede daw gamitin yun as evidence doon sa trial sa ICC. So kung ganun, di may silbi. Ako, personally, nagpasalamat ako kay Senator Amy. Nalaman natin wala palang red notice. Red diffusion lang. Tapos nalaman natin na yung kwento ni Secretary Remulla ay hindi pala binawi niya laban bawi, sabi niya. Yung kasi hirap sa kanya Nung nagpa-interview, yung pa kasi sinabi niya kaya tuloy, 'di ba? Yun talaga yung naging issue tuloy Group effort muna. Siya daw. Parang hindi ka muna nag-practice. Nag-practice ka muna. Practice ka muna sa salamin, Ano ba pag in-interview ko, sasabihin ko? Bente, Secretary Gibo, Secretary Anyo. Mamaya, Kaya tuloy naguluhan yung mga tao. Ito talaga si Remulla, ang kulit din.
salita sekretary. Wala akong kinalaman dyan. It pains me. Masakit para sa akin yung nangyari kay PRRD dahil matagal kaming nagsama. Hindi ako kasama sa anumang grand conspiracy para, yan nga, arestuhin, dalhin si PRRD sa ICC. Hindi yun kasama sa mandate ko as National Security Advisor. So, ayun, nagkabukingan sila. Ang ganda rin yung mga pagtatanong ni Senator Alan Peter Cayetano. Oh. So, si Alan Peter, si Senator Alan Peter Cayetano, talaga syempre alam naman natin close na sila ni PRRD dahil ito yung tumakbong Vice President ni PRRD nung eleksyon at tumatakbong presidente si PRRD. Pero syempre hindi pa rin nawawala yung side comment kay Cayetano. Kumbaga, di ba? O ano yung pinaglalaban mo diyan? Buti pa si PRRD pinaglalaban mo pero yung 10,000 kada pamilya wala pa. Diba? Nakakaroon ng side comment lagi yung mga tao. Doon ako natatawa. Si General Torres paano sagutin? Kailangan pa niya ng call a friend. So, ito naman, Palacio, nako, sumulat pala sa Senado, pati si Senator Amy, na they're invoking executive privilege. Ayaw nilang mabulgar ang detalye yung pagka-aresto ni PRRD. Lalo na yung eroplano. Anyway, nasabi na ni Secretary Remulla, John Vic Remulla, na ang nag-arrange, Office of the President. Kailan ayaw pa rin nilang sino ang nagbayad. Kung Office of the President ang nag-arrange, tayo ang nagbayad. Na dating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.